Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Huawei Y6P guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay natalo daw ito guys yung may-ari guys ng scatter guys, no. At yung ginawa niya dito guys ay binagsak ito guys yung phone device na ito guys. Kaya ito guys yung resulta guys ng phone device na ito guys. So basag-basag siya guys, no. Yan. So Huawei Y6P ito siya guys. Yan. So, tanggalin natin guys yung case niya. Yan. So, ito siya guys, no. So, ipinadala sa atin ito guys para ipapacheck daw ito guys kung magawan pa ito guys ng paraan or maayos pa ito guys. Yan. So, pinadala sa atin at gagawa na rin natin guys ng video tutorial guys, no. Yan. So, ang gagawin natin dito guys, so tanggal na rin pala guys yung ano nito. Yung SIM tray nito guys. Yan. So, meron pa siyang memory dito guys. Yan, memory card. So, sinubukan niya daw ito guys, no, buksan, pero hindi niya tinuloy kasi nga meron siyang flex dito guys. Meron kasi siya ditong flex guys ng fingerprint sensor guys, no. Yan. Or yung FPC guys ng fingerprint sensor guys, or yung flexible printed circuit nito guys. Yan. So, nagtatanong sa atin guys, pinadala sa atin kung kaya pa daw natin ito gawin. So, sa tingin ko naman guys ay kayang-kaya ko itong kayang-kaya natin itong ibalik guys sa dati guys, no. Yan. So, parang bago siya guys. So, kapag okay pa naman guys yung board nito at hindi na tamaan guys yung ibang mga components nito guys, ay possible guys na mabuhay pa natin guys yung phone device nito guys, no. Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So, para mabuksan natin guys yung unit nito guys, una natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys. So, sa atin guys ay natanggal na. Kaya direct na tayo dito guys. So, pwede na tayo direct dito guys. So, para mabuksan nyo to guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no. Yan. So, sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So, simulan natin. So, sana guys ay okay pa ito guys yung motherboard niya guys, no. So, matindi daw guys yung pagkahampas nito guys. So, parang ganito talaga guys yung pagkahawak niya. So, ganito yung hawak niya. Tapos, hampas, ganyan. Kaya, ito yung resulta guys. Yan. So, siminto daw ito guys. At nagtatanong sa atin pagkatapos nito guys sinampas guys ay nagtatanong sa atin kung kaya pa ba daw gawin ito. Yan. So sobrang inisiguro guys sa scatter guys, no. So tabi natin guys yung case nito guys. So ito na guys na buksan natin. So dandaan natin kasi meron kasi siya ditong FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. So kapag naputol ito guys, pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor guys. So possible guys na hindi gagana guys yung fingerprint sensor nito guys. Yan. So, una natin gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So, subukan natin guys, buksan natin dandan guys, no. So, tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys. So, dandan tayo guys kasi pwedeng yung madamage guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So, parang meron pa siyang isa. Meron pa dito guys. Yan. So, tanggalin natin. So, dito guys, una natin gagawin dito ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito guys, no. So hindi natin makita guys yung tools natin. So ayan guys, nakita natin. So natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys. So dito guys ay natanggal na guys, nakita ko dito guys, no. So makita nyo guys. So natanggal na guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. So yung fingerprint sensor naman guys ay hindi siya natanggal guys, no. So tanggalin na natin. So subukan natin kung goods pa guys yung motherboard guys ng phone device nito. Yan. So parang nakita ko guys na punit guys yung fingerprint sensor nito guys. Yan, so dandan natin. Yan. So nabuksan na natin guys yung Huawei Y6P na ito guys, no. Yan. So makita nyo dito guys sa ano niya, sa FPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys. So tanggalin natin muna to.
So tabi natin yan. So dito guys ay kung makita nyo guys ay naputol guys yung linya guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So nakita ko dito parang tatlo guys yung napunit dito guys na linya niya guys, no. Yan. So siguro nga ay pagkampas niya na damage ito or pinilit niya buksan ito guys, no. Yan. So kung makita nyo kasi guys ay napunit siya guys, no. So pwede naman siya jumper guys, pwede naman natin palitan siya guys, no. Yan. So madali lang naman yan siya. So ang gagawin natin dito guys ay ito guys, nagkalas guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So kapag i-charge daw ito guys ay wala nang response guys, no. So sana guys ay hindi matamaan guys yung CPU nito guys, no. So kapag natamaan ay matindi guys yung trabaho natin dito. So makita rin natin dito guys yung antenna guys ng signal niya guys, no, ay natanggal na rin siya guys. Yan. So makita nyo guys. So matindi guys yung pagkampas nito. So pagkampas siguro nito guys ay nagsipag talsikan guys yung mga EPC nito guys, no. Yan. So makita nyo guys, tanggal guys yung battery niya. Yan. So ang gagawin natin dito guys para malaman natin kung buhay pa guys yung phone device na ito guys matapos ito guys ihampas guys ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no, para malaman natin guys yung status guys ng motherboard guys ng phone device nito guys, no. So dito guys sa ating digital multimeter guys ay gagamit tayo dito guys ng continuity natin guys, no. So tignan muna natin dito kung saan guys yung positive line at yung negative line guys, no. Yan. So mag-test muna tayo dito. So makita nyo guys ay sabi daw dito ay nandito guys yung ground niya guys, no. Dito guys sa kanan yung ground niya. So kapag ilipat natin sa kabila ay OL siya guys, no. So ibig sabihin guys ay nandito guys yung positive line guys, no. Dito guys sa kaliwa guys. At yung sa kanan naman guys ay yung negative line guys, no. So ang gagawin natin para malaman natin kung goods pa guys yung motherboard nito guys ay mag-diode mode tayo guys, no. So dito guys sa diode mode guys, sa pamamagitan guys ng diode mode guys ay malalaman natin guys kung merong tama guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So ang gagawin natin ay babalik rin natin dito guys. Yan. So diode mode, so yung test rod natin guys ay nasa negative guys, no. Yung positive line, yung positive nito guys ay positive point nito guys ay nasa ground guys, no. At yung negative natin ay nandito guys sa terminal guys. Yan. So subukan natin, sabi daw dito guys ay nandito guys yung negative guys, no. Yan. So negative daw ito guys. So kapag inilipat natin guys sa kaliwa sa positive guys, so dapat magre-reading siya guys, no, ng 0 point something guys. So 0.4, 0.3 guys. Ganyan yung reading guys. So kapag ganun guys ay possible guys na buhay guys yung motherboard nito guys, no. So kapag yung reading niya naman guys ay pataas ng pataas guys, no. So umabot na siya guys ng nasa 1,000. So possible guys na shorted na itong isang motherboard nito guys. So ngayon guys ang gagawin natin, so 0.3. So ito guys yung reading niya guys, no. Yan. So 0.3 diode mode. Yan. So kapag ganito guys yung reading guys ng motherboard guys, so possible nito guys na buhay guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So matapos guys ihampas ito guys yung phone device nito, matapos matalo guys ng scatter guys ay nabuhay pa ito guys, no. Yan. So matindi guys yung tama nito guys. Yan. So makita nyo guys ay hindi na siya tuwid guys, no. So pa-letter C na siya guys, ganyan na siya. Yan. So tinatanong sa akin guys kung kaya pa ito gawin guys. So ang sagot ko naman dito guys ay kayang-kaya ito guys, no. Basta may pera lang guys. Yan. So ang bibilin dito, direct na tayo dito guys sa LCD with frame guys, no. Para hindi na kasi nga yung frame nito guys ay mahirap na ito tutuwirin guys, no. Yan. Tsaka pangit na rin guys kung gagamitin pa rin natin to. Yan. So hindi na siya talaga guys, guys. So kabilaan guys ay baluktot na. Yan. So mas maganda dito guys para pugi pa rin guys, parang bagong bili siya. So bibilan natin guys ng LCD with frame. Tsaka yung ito guys, no. Ito bibilan na rin natin to siya guys kasi nga sira na rin ito siya guys, no. Yan.
at out button niya ay kasama na yun siya dyan. Tapos dito naman parang damage na guys yung volume niya. So pwede natin i-repair to guys, no. Yan. So bali yung bibili natin dito guys ay LCD with frame tsaka yung ito guys. Yung back cover nito tsaka yung ito pwede natin siyang kausapin muna natin kung bibilan niya ito kasi napunit na ito. So kapag niya naman ang ginagamit, kausapin natin ay pwede naman siyang i-disable ito guys, no. Yan. So kung gusto niya papaganahin ay kaya naman natin guys, no. Kaya naman natin gawin ito guys. Yan. So ganun lang guys, no. So good board pa ito guys matapos ito guys ihampas guys, no. Matapos ito guys matalo guys sa scatter at nahampas ito guys ay buhay pa ito guys yung motherboard nito guys. Gamit guys yung digital multimeter natin guys. Tinest natin guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no. Kung yung phone device niyo guys ay wala na talaga siyang power guys, no. So wala siyang response guys. So ang gagawin niyo guys ay titest niyo guys, no, gamit guys yung digital multimeter natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.